Hello mga kasabor! Happy weekend na naman! Medyo may sipon tayo kaya yung voice over natin ay pagpasensyahan nyo. At ito na nga, tapos na yung ating pag-treasure na ang araw. Di, magbilad na tayo ng palay. Pinaiwan ko na yung isa kong pamangkin para naman may tumulong sa akin na magbilad. Dito na lang kami nagbilad ng malapit sa amin kaysa naman pupunta pa kami doon sa dryer sa taas na ang layo. Bigat pang dalhin yung mga palay. Maga pa yan pero ang init na kaya nagtakip na ako ng mukha. Bilad na muna kami ng aming pambigas kasi wala na nga kaming bigas. Hiram na lang muna tayo sa kapitbahay. Mababait naman kapitbahay natin. 2 araw lang natin ibilad itong ating palay at pwede na nating dalhin sa rice mill. Bagong variety daw ito galing sa DA kaya excited na kaming matikman. Naalala ko pa noon, nasa ulado ko yung variety ng palay na ito dahil nga sumasama ako sa tracer ng tatay. After more than 10 years ay ang dami nang nadagdag na mga variety. Hindi ko na masaulo. Basta pag may nagtanong kung anong variety ng palay nyo, sabi na lang namin nakakabusog ito. Noon gustong-gusto nating marinig yung kanin mo pa. Hindi kagaya ngayon na pag sinabihan mong kanin mo pa, sasabihin diet po ako. Pero yung ganyang linyahan, hindi mo maririnig sa bahay namin yan kasi yung mga bata dito, ang daming kumain. Hindi naman sila conscious sa katawan nila kaya maganda nga iyon. Basta healthy yung kinakain nila. After ko ngang tulungan yung aking pamangkin ay binabayaan ko na siya. Siya na yung nagladlad niyan lahat at siya rin yung nagbantay. Hindi naman gaanong perwisyo ang mga manok dito kasi nga ang dami nang nagbibilad kaya ang dami lang choice, o diba? Sana all maraming choice. Kaya ako wala na akong choice kaya hinila ko na yung sako ng palay dahil nananakit pa rin yung katawan ko hanggang ngayon sa tracer natin kahapon. At pagkatapos ko nga tulungan ng aking pamangkin ay naghanda na rin ako ng ating uulamin. Pinatago ko yan sa ref ni nanay kahapon, yung ating isda. Dahil gabi na tayo nakabili kahapon, hindi naluto lahat. Bala ko kasi siyang ibilad sa araw, maganda pa naman yung init. Nalinis ko na pala yan kagabi, para ngayon ay magbiyak na lang tayo at ibilad. Hindi ko alam kung tama ang Tagalog ko. Gustong gusto ko itong ibilad sa araw, lalo na pag hindi pa siya masyadong tuyo. Yung medyo may malambot na parte pa siya. Masarap din niyang isugba, pero ngayon ilagay natin siya sa miswa. At ayan na nga, tinimplahan ko na. Asin lang talaga yung aking pampalasa dyan at nilagyan ko lang siya ng used oil para hindi siya dapuan ng langaw. Yung iba kasi nilalagyan pa nila ng bawang at saka kung ano-ano pang mga pampasarap. Simplihan lang natin kasi sabawan rin natin yan. Gusto kong ibalik yung dati naming ginagawa sa isda kasi wala kaming ref. Ganyan din yung ginagawa ni nanay, binibilad sa araw. Sa init ngayon, pwede na to sa tanghalian. Yung pinakamagandang bilaran ay yung ating bubong kasi nga, 'di ba, yero. Dahil di naman gaanong kataasan yung ating bubong, ayan, nilagyan ko na lang ng hagdanan. Mas mabilis kasi siyang matuyo pag nasa yero. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung gaano ka-effective itong ating mantika. Dati kasi pag nagbibilad kami, yung mga langaw, alam nyo na ako nung iniiwan yan. Kaya ayan, parang nakakadiri, 'di ba? Dahil sa init ng araw ay after 2 hours, binalikan ko na siya at binaligtad para kabila na naman yung matuyo. Tingnan nyo naman yan, na sigurado namang may nagbago na sa kanyang itsura kasi nga tumulo na siya. Nagsisimula ng matuyo talaga yung laman niya. Babalikan ko ito mga after 1 hour para siguradong natuyo na yung iba. Pero syempre, habang naghihintay tayong matuyo, maghanap na tayo ng ating sangkap. Inuumpisahan kong itrim itong ating malunggay kasi sobrang tumataas na siya. Di itanim na naman natin yung iba niyang tangkay. Ginaganyan ko siya para pag nagdahon siya uli, medyo mababa na. Simpleng-simple lang uli ang ating ulam. Ilang klase lang ang sangkap. Hindi pa muna natin kukunin yung ating kalabasa. Dito na muna tayo sa papaya. Ayan, dahil medyo hinog na yung nakisuyuan kung kumuha kanina, di ginadgad ko na lang siya. Binabad sa asin para matanggal yung tamis. At ayan, yung ating kabuti uli, meron pang natira. Nung handa na ang lahat, binalikan na natin yung ating binilad. Ayan o, kita nyo naman yan. Nasa 3/4 na ng pagkatuyo yan. Syempre, hindi yung kagaya ng mga tuyo na binibenta. Yung tuyo para sa akin na ganyan, ay yung medyo malambot pa talaga yung laman niya. Kumuha lang ako ng kasya sa aming 3. Tinira ko yung iba para naman sa hapunan. Nilagyan ko rin ng miswa itong natira
basa pa. Sayang at hindi ko na na-videohan. Medyo masama na kasi yung aking pakiramdam. At syempre, diretsong prito na. Kita nyo naman yung ating binilad. Malinis siya, di ba? Walang kalangaw-langaw na dumapo doon. Ayan, bilisan na natin. At gutom ng mga person. Pagkatapos ng iprito, ay nagisa na ako ng ating mga sangkap. At syempre, itong ating papaya. Kaya ganyan yung aking ginawa. Kasi ayoko yung sinaslice siya. Tapos malalaki at saka matatamis yung lasa. Gusto ko kasi sa papaya, yung hinog talaga. Hindi yung nilagay sa gulay. Tapos matamis siya. Sayang naman pag itinapon, kaya hanapan na natin ng paraan para ito ay magulay natin. Tsaka ko na nga nilagay yung ating binilad na isda. Makakatulong din ito para sa mga may mga trangkaso na makahigop ng sabaw. At ayan, saglit lang na niluto yan. Ang bilis lang maluto kasi masarap pag half cook yung papaya natin. At ito na nga ang ating sudan for the day. Syempre, mabibilang ito sa laswa o sinabawang gulay or lauoy sa mga Bisaya. Thanks for watching. Dali na kaunta.